Okay, good morning everyone. So for today, we're going to discuss chapter 5, staffing, tapos lesson 2, recruitment and selection strategy. So today, for those na yung iba sa inyo working na, siguro familiar na rin dito sa recruitment and selection strategy. So yun, when we say recruitment is looking for and acquiring a pool of candidates with preferred knowledge, skills, and experience to let the organization select the most proper people to fill job vacancies. So, di ba ang sinundan ng staffing ay yung planning. Ay yung planning, organizing, and then staffing. So, di ba sa organizing, nandun na yung mga pagpili natin ng mga activities, ng mga pag-identify natin ng mga job or task na kailangan ng isang company. And after that, nagkaroon ng staffing. So, dito papasok yung recruitment. So, dito sa recruitment, dapat yung candidates, sila, parang swak doon sa knowledge, skills, tsaka experience na kailangan ni organization. So, di ba after ng organizing, na-identify na natin yung mga kailangan ni organization. So after recruitment, yung selection naman is the method by which the HR section of an organization searches for and recruits employees to fill identified open positions within the company. So normally, sa mga companies, HR yung mga pinagpapasahan natin ng resume, ng CV, tapos sila din yung nagbibigay sa atin ng exam, at saka nag-interview. Yan, sila yon yung nag-i-interview sa atin. Pero meron namang mga companies na na yung HR yung naghahanap ng candidates. Tapos sila lang yung nag-i-screen. Kunyari, nagpasa ka na ng resume. Ayan. Tapos ini-screen na nila yung mga applicants. And then, pag nakapasa ka sa screening ng HR, saka ka magpo-proceed sa interview tsaka exam ng mga managers or supervisor. So, depende yun sa technique ng isang organization. So, yun, kunyari, may gusto sa inyo maging human resource and management, ayan yung mga nagre-recruit ng mga applicants, nag-i-screen ng mga applicants, nagbibigay ng exam, nag-i-interview. Ayan. So, normally, yung mga HR na yan, nowadays, may mga, aside from business, so normally yung mga HR, 'di ba, mga business graduates yan. Yan. Kahiliran yan yung mga marketing, mga finance and accountancy. Ayan yung HR, business lang yung mga business grads din yan. So after din nilang graduate ng business grads, kumukuha din sila ng degree sa law. Kasi kailangan din nilang pag-aralan yung mga labor codes, ganun. So normally sa mga malalaking companies, yung mga malalaking organizations, normally yung mga HR nila graduate din ng law kasi kailangan nilang maging maalam sa labor code. Ayan, tsaka sa iba't ibang klase ng mga taxes, ganyan, at mga payroll system. Okay, so here's the recruitment and selection process. So first, define the job being looked for. So syempre, bago tayo mag-hire ng mga tao, bago tayo mag-post ng vacancies sa mga JobStreet or LinkedIn or any na platforms, syempre kailangan muna nating alamin kung ano ba yung hinahanap nating job or ano ba dapat yung kailangan ng company. So, syempre manggagaling yun sa planning tsaka organizing na process. Okay?
So yun, 'di ba after nating malaman kung ano yung job na kailangan, uh, kailangan magkaroon tayo ng ng malinaw na definition ng job bago natin i-post. Yan. So ito, ang second process ay yung attract candidates. So syempre, magpo-post ka na sa mga job street, mga ganyan, mga sa mga LinkedIn. Tapos dito natin ilalagay yung mga definition ng job. Tapos yung mga preferred na knowledge, skills, and experience, ilalagay mo doon. Tapos yung mga benefits, ayan, yung kung magkano yung range ng sweldo. Yan. So dati, yung wala pang job street, tsaka wala pang mga social media na platforms na hindi agad-agad nakikita ng mga naghahanap ng work. 'Di ba dati sa mga dyaryo pa 'yan or minsan yung mga applicants talaga dati pumupunta sa mga companies, baka merong vacancy sila, tapos magtatanong sila kung may vacancy doon. So ngayon medyo madali na lang maghanap ng trabaho kasi sa Facebook may nagpo-post na lang na may vacancy sila ganyan or sa Jobstreet, yan LinkedIn, yan mga professional platforms. And then after ng attraction ng candidates, we have the managing the applications. So sa ibang company, ayan, lalo na sa mga malalaking company, yung mga resume na yan, may pinupuntahan agad yan syempre sa HR. Tapos, ang ginagawa ng iba, ano na yan, parang sinasegregate na nila per knowledge, skills, or experience. So, kadalasan pag mga fresh grad or yung vacancies ay para sa mga fresh grads, yan, minsan sila segregate nila yung mga top 5 schools ng Philippines, ganun yung nangyayari. Kung galing to sa Lasal, yan, i-segregate natin. Tapos yung may mga Latin honors or yung may mga honors, yan, sinasegregate din nila. Sa ibang folder din yon. Tapos yung mga may skilled or yung maraming napasukang seminar, ayan, sila segregate din nila yan. So, yun. Parang, kumbaga, meron din silang mga class A, B, C. Yun. Ganun siya. Yan. So, after nilang ma-segregate, kunyari, ganun yung process ng isang company. Pero sa ibang company naman, ano naman yan parang pinagsasama-sama nila lahat kahit ano ka pa, kahit graduate ka pa ng Lasal or hindi top 5 na school or Ateneo, ganyan. And then, kung wala ka namang honors, pwede ka rin naman nilang pagsama-samahin. So, depende yun sa technique ng isang organization. So, after nilang ma-manage yung mga applications, ayan, syempre, i-schedule ka nila sa interview. Kaya kaya nakapasa ka sa screening, qualified ka doon sa preferred nilang knowledge, skills, and experience, then magpo-proceed ka na sa interviews. Yan. So, isa sa mga part din ng interviews or siguro examination ay yung mga psychological testing. Yan. So, dito, pwede rin papasok dito yung technical skills mo. For example, bibigyan ka na ng exam na related doon sa job mo. Kunyari, pag accounting, syempre accounting din yung ibibigay sa'yo na exam. Tapos, after nun, pag nakapasa ka, or kasabay din ng the day na nag-take ka ng exam, i-interviewin ka din nila. Normally, ang reason bakit ini-interview ka ng mga managers or ng mga HR is to know yung personality mo. Yun, kung swak ba yung personalidad mo doon sa job. Kunyari, takot ka sa pressure. Ayan. So, nakikita nila yan pag may mga questions sila, nakikita nila kung kaya mo bang mag-work under pressure, kung masipag ka ba, kung kung maaasahan ka ba, accountable ka ba sa mga certain situations, ganun.
So, yun, pag ini-interview ka, ang pinaka-aim talaga ng mga HR or ng mga managers at supervisors to know your personality. Kung mabait ka ba, kung ano yung motivations mo para magtagal sa isang company. Kasi syempre, 'di ba, na-screen na yung ano nyo na nagkaroon na kayo ng screening sa knowledge, skills, and experiences eh. So, ang next naman nun ay yung personality mo. And then, pag nakapasa ka sa interview, yan, na-qualified ka, both technical and personality or psychological na testing, bibigyan ka nila lang ng job offer. So, yun. So, dito, pwede ka rin makapag-negotiate. Kung sobrang galing mo, ayan, matalino ka, at skilled ka, at malawak yung experience mo, and you are confident naman na you deserve ng mataas na offer, ayan, and then, pwede kayong magkasundo sa certain amount. And after that, syempre, nagkaroon na ng job offer, syempre magpapasa ka na ng mga requirements mo, such as yung mga pag-ibig mo, SSS, mga valid IDs, diplomas mo, yung mga certificates mo. And then, magkakaroon sila ng reference check and background investigation. So, ito naman, yung iba namang company, slight lang naman yung pag-background check nila. So, di ba, minsan sa resume natin, meron tayong nilalagay din doon sa baba ng mga character references. Ayan. So, yung tatawagan lang nila yon para i-check kung i-confirm yung mga nakalagay sa CV mo at saka yung mga sinabi mo. Ganun. Pero meron ding mga company na talagang nagba-background investigation na talagang kumbaga, malalim yung pag-iimbestiga nila ng background mo. Lalo na sa mga, pag nag-apply ka sa mga bangko, ganyan. Sine-check nila kung nagbabayad ka ba sa tamang oras ng utang mo. Siyempre kasi bangko ka papasok dapat magaling kang humawak ng pera, magaling kang mag-manage ng pera. On time kang magbayad ng utang. Ganun. Kasi ma-apply mo yun sa work. And after that, syempre yung physical examination and drug testing. So, syempre, ayan, yung medical. So, dapat hindi ka lang basta matalino, hindi ka rin dapat basta skilled or experienced. Dapat, inaalagaan mo din yung sarili mo. Ayan. Kasi, diba, useless din yung pagpasa mo dun sa exam, pagpasa mo sa interview, kung hindi ka naman healthy. Ayan, hindi ka pa rin nila kukunin kasi syempre, magiging sakitin ka, lagi kang magiging absent, ganun. So, dapat healthy, stay healthy, ganun. And then, after that, syempre, pag napasa mo na yung mga requirements mo, then, usually first day ng mga employees, ng mga new hired, ay yung orientation. Ayan. So, normally dito pinag-uusapan ng mga company backgrounds, mga core values, yung mga rules and regulations nila within the organization. Ayan, yung mga dress codes. Ayan. Normally, dinidiscuss din dito yung mga benefits, yung mga, ano pa ba? Ayun, kung sino rin yung mga top management, kung saang department ka, anong ginagawa. Ganun. So, yun. May questions ba about the recruitment? Actually, pag nag-work na kayo, ayan, maaalala nyo yung process na yun. Kasi ganun na ganun lang din siya. Pero may iba't ibang technique lang talaga yung mga organizations. Pero, normally, yan, in general, ganyan yung process nila. So, yun, yung next naman natin, syempre, after nating ma-hire yung mga employees, yung mga new hired, syempre iti-train din natin sila and development. At kahit na hindi sila new hired, for example, yung mga tenured na employees or yung mga matatagal na ng employees, tine-train din natin sila at dine-develop. As a supervisor or manager, isa sa role mo na i-train yung mga subordinates mo. Huhubugin mo sila kasi someday sila naman yung magiging supervisor at manager.
Ganun. Kaysa naman kumuha sila sa labas, 'di ba? Mas better na yung galing pa rin sa loob para nandun pa din yung bond, nandun pa din yung closeness. Ganun. So, as a supervisor or manager, ayan, isa sa role mo na i-train yung mga subordinates mo. I-share mo yung knowledge mo, yung skills, yung best practice mo, bakit ka naging manager at supervisor. So when we say training is any attempt to improve employee performance on currently held job or related to it. So, kunyari, meron kang isang subordinates na nahihirapan sa work niya, hindi niya nami-meet yung quota, lagi siyang kumbaga, lagi siyang may reklamo na nare-receive from customers. So, isa sa way ng mga supervisors, aside from ito-terminate sila, syempre, iti-train din sila. So, pwede itong development or personal development na training or technical na training. Ganon, pwede siyang ganon. Yan. So, ang aim natin, kaya natin tinitrain, is to improve the employee performance. Yan. So, here are the types of the training programs. So, first, syempre, yung employee orientation, especially sa mga new hire. Process of introducing employees to their new jobs and work environments. And the next is yung apprenticeship. So, agreement between a person who wants to learn a skill and as employer who needs a skilled worker who is learning while or earning while learning. So, syempre, ito yung papasok yung kunyari pag matagal ka ng employees, as a supervisor or manager and then the employer, meron din kayong agreement na hinuhubog mo din yung mga employees mo. Syempre, kaya ka nga nag-work para magkaroon ng mahabang experience. Pero dapat yung experience na nakukuha mo from your employer, dapat may siya, meaningful or kumbaga may saysay. Yun, kumbaga may laman. Hindi yung pwedeng nagtrabaho ka lang ganun, taga-Xerox ka, taga-stapler. Hindi pwedeng ganun. Huwag kang papayag na ganun. Dapat parang as time goes by, nagkakaroon ka ng new knowledge. Hindi lang naman sa technical, pero yung sa personality din, dapat mahubog mo yun. Kung paano mo hinahandle yung pressure, paano ka makisama sa mga co-employees mo, ganun. Kung paano mo galangin yung supervisor mo, yan yung respect, ganyan. Aside from technical, and then another types of training is yung health and safety. So type of training that occurs to ensure employees are protected from injuries caused by work-related accidents. So aside from technical and personality or personal development, syempre tinatakal din natin yung health and safety. So dito papasok yung mga, di ba, minsan may mga earthquake drill, may mga first aid, ayan, ano pa ba? May mga orientations din na kung saan natin mahanap yung mga fire extinguisher, ganyan. Kung kanino unang lalapit pag nakakaramdam ng lagnat, ganyan, syempre pupunta sa clinic. So, tinatakal din yan. Yan. Tapos kung merong accident na nangyari within the office, tinuturuan din tayong mag first aid. Yan. Kung sino yung unang tatawagan, pag may nangyaring hindi maganda. Okay? So another type is yung team training. Teaches employees how to work together and facilitates their interaction. So ito yung walang kamatayang team building during summer. So syempre hindi lang naman yung nag-outing lang, basta-basta yung isang organization. Isa sa aim nila is yung mas strong or mas strengthen yung bond between the team or yung between your co-employees. So yun, nagkakaroon ng team building, may activities na per group. Ayan, tapos dito tinitrain ko paano ka makipag-cooperate, paano mo i-share yung ideas mo, and then paano mo i-accept yung mga opinions ng iba or yung ideas ng iba para matapos niyo yung isang task. Ayun. So hindi lang siya basta outing. May rin siya, may
may saysay din yung team building. And another is the diversity training. Diversity training centers on forming alertness and diversity issues and making available the skills employees need to work with others who are different from them. So ito, parang part din siya ng team building, pero ang nangyayari from other departments. So at least nagkakaroon ka ng idea kung ano ba yung ginagawa nila. Ganun. Or nami-meet mo din yung other department para walang samaan ng loob kasi or parang natatanggal natin yung barrier per departments, ganun. And then another one is the mentoring and coaching. So ito monthly, sa ibang company ginagawa to monthly, mas better monthly. Yung iba naman quarter. At malas mo kung annual yung nagiging mentoring tsaka yung coaching mo. So type of training that occurs to ensure employees are protected from injuries caused by work-related, malitong definition. Ito basta ang mentoring and coaching, ito yung kausap mo na one-on-one yung supervisors mo and then yung managers mo. So dito, tatanungin ka niya kung kamusta ka na for this month or for this quarter, meron ka bang struggles, ganyan. Parang yung minsan yung ginagawa ko sa inyo, kunyari yung iba na one-on-one ko or nagtatanong sa akin or directly nagchat-chat sa akin kung saan sila may problem, then inaalalayan ko siya. Ganon din yung mentoring siya coaching. And aside from that, kunyari yung isang employee may aim siyang maging ma-promote, ganyan, may aim siyang inopen niya na yung yung interest niya para ma-promote, then saka papasok dito yung mentoring and coaching. So i-share mo kung ano yung best practice mo. Ayan, i-share mo kung ano ba yung dapat niyang gawin or kailangan niya bang bigyan ng mas malaking task or mas mabigat na task para mas mag-increase yung performance niya, mas mag-increase yung yung skills niya, ganun. So dito papasok ko yung mentoring and coaching. So sa development naman, ito, 'di ba, aside from recruitment, selection, and then meron tayong development. Yan. So ang meaning nito, yung development on the other hand refers to learning opportunities designed to help employees grow. So yun nga, aside from after ng selection, magkakaroon na tayo ng training and then development. Ayan. So far, sa chapter 5 natin na staffing, hanggang dito lang tayo. So we have discussed, ano ba yung mga na-discuss natin? So yung first, we have discussed the definition and nature of staffing. Yan, yung mga promotion policy. Balikan ulit natin. Tapos, ipapakita ko na yung, yung sa Kuiper. Yan, so we have discussed the definition and nature of staffing. Any question? Yan, ito yung acquisition ng spelling nito, ACQUIRING. So, alam nyo naman na yun. Kung ano yung tamang spelling. Yan, so we have discussed the factors affecting staffing. And then yung lesson 2 natin, yung recruitment and selection strategy. Yan, training and development. Ayan, so any question?